Mapagpalang araw po sa ating lahat po. Si Mary Lisa Mendoza. Ito po ang aking daily devotion ngayong araw, March 15, 2025. So ngayong araw po ay ating tutuloy ang ating series which is 7 narrations. Specifically ang topic po natin for today is about depravity. So ano ang solusyon ng Diyos? Now ang ating talata po ay galing sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sabi po dito, basahin ko po. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not to understand them because they are spiritually discerned. So ngayon po, upang ating mas maunawaan ang ating talata at upang mas maintindihan natin ating devotion para sa araw na ito, ngayon po tayo po itidako sa ating mga teachings for today. So una po, sabi po dito, basahin ko po. Sin affects every aspect of human nature. So yung sin po, it has corrupted yung pag-isip natin, yung actions natin, pati yung mga desires natin. So, kumbaga, separate niya tayo from our God, and syempre may impact nito yung buhay natin. Ikalawa po, seeking honor God is not natural. So, tayo po, on our own, we are inclined to live for ourselves rather than for God. So, kasi honoring God requires a change in our hearts and sa mga priorities natin, and it is something that doesn't come naturally without His help. Ikatlo po, salvation is entirely a work of God's grace. Hindi po natin masisave yung mga sarili natin sa pamamagitan ng pag-asa natin sa sarili natin kakayahan, kasi yung salvation po, it is a gift from God, wherein it is granted out of His love sa pagmamahal niya sa atin and sa mercy niya sa atin. And it is not because we deserve it, but because He is choose. So ngayon po tayo pagdadako sa ating mga applications, so paano natin ma-apply mga katuran na ito sa ating mga buhay. So ano po, acknowledge your need for God's grace. So i-acknowledge mo na kailangan mo ng Diyos. I-acknowledge mo na powerless ka kung wala kang Diyos. Kailangan mo yung Diyos to kailangan mo yung Diyos para mapatawad ka. Hindi mo kayang sagapin yung sarili mo lamang kakayahan. Ikalawa po, repent sincerely from the mind, heart, and will. So yung true repentance mo, it is not just a feeling na feeling sorry, but it involves na i-change mo on how you think, how you feel, and kung paano ka mabuhay. So turning away from sin and towards